Yo, what's up guys? And welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. And for today's video nga po ay may binili akong amplifier sa Lazada. So kapula siya dumating. Hindi ko na nga lang na-video yung pag-unbox ko. Pero safe naman yung ating amplifier na dumating. Naka-bubble wrap siya dito. So umorder po ako ng amplifier. Ang brand niya yung Bosca model C693L. So maliit lang din po tong amplifier na to. Kung bibili nyo po siya ng hindi naka-sales, nasa 600 plus po siya. Pero kung inantay nyo yung nakaraang sales na 66, kuha ko lang po siya ng 450 pesos. Pwede na! So ginamitan na lang po natin ng mga vouchers. Okay guys, ito nga pala yung laman ng ating kahon. So meron tayong instruction manual, tapos yung mismong unit natin. So medyo mabigat din siya guys. So pa-flash ko na lang sa screen yung kilo niya. Tapos meron siyang adapter na DC out. Tapos meron siyang remote. So may battery siya, na-check ko na. So yung build quality niya, so okay naman. Makapal naman yung metal ng casing niya. So sa unahan na, dito yung ating power switch. Tapos meron tayo ditong bass, treble, volume, at mic volume. So kung gagamitin nyo siya sa video, okay, parang hindi po siya maganda kasi wala siyang echo. So meron po siyang ilaw dito, BU meter po ito. Tapos meron siyang USB, micro SD o yung TF card. Tapos meron po siyang Bluetooth at FM radio. So sa taas po, meron po siya nakaprint dito ng high-pitch stereo audio amplifier, 180 watts plus 180 watts. So hindi po yan totoo. Hindi, wow. Oh, napakalakas po nito. Kung 180 watts, dinaig pa nito yung Sakura 737. So yun, tapos may USB, SD, FM amplifier, power AC 220 volts. Tapos kung gagamitin natin siya sa DC, bali 12 volts yung kanyang power dapat. Tapos 5 amps lang yung ating gagamitin. Kasi pag sumobra tayo sa 5 amps, may possible na masunog yung chip ng amplifier. Tapos yan, high-pitch stereo audio output, speaker output protection. Ngayon, sa gilid, meron siya dito butas, yung kanyang ventilation para makasingaw yung init. Tapos sa kabilang gilid, ganun din. Tapos meron siya dito nga pala sa unahan handle na okay naman, hindi siya mauga, so plastic. So sa likod, meron siyang FM antenna, isang audio input, so wala siyang output. Tapos yung speaker terminal niya. Tapos ito yung DC input natin. Tapos yun, standard na 220 volts. So ayun guys, upon reading sa mga comment dun sa mga nakabili, mahina daw. Pero syempre sa liit ba naman ito at saka yung presyo niya. So don't expect na sobrang lakas nito. Kumbaga itatama mo din sa speaker na gagamitin mo. Kasi yung mga nakita kong pinapadrive nila, grabe lalaki, mga D12. So wag po kayo dito magbabase sa 180 watts. So meron pa nga dito sa unahan, 800 watts yung nakalagay. So hindi po yan totoo. So upon reading yung manual, nakita ko dito na times 2 40 watts RMS. Pero tingin ko tig 20 watts lang yung kada channel niya. So maganda po ito gamitin sa mga bookshelves na speaker o yung mga galing sa mga lumang component. Basta branded na speaker, maganda siya tumunog. So testingin natin. So ayun guys, meron na siyang speaker. Bali itong surround speaker na kinabit ko, nasa 50 to 80 watts po ito. So RMS po yan, kaya parang bitin pa rin to. So buhayin na po natin yung amplifier para marinig natin yung welcome tone nya. So ayun, naka-default siya sa Bluetooth. Ko-connect na tayo.
So ayun guys, once na connected na po tayo, yung pangalan niya ay 693L. So naka SBC codec po tayo. So ayun guys, yun ang ating sound check sa Bosca C693L. So para sa akin, approve siya. So bakit? Sa presyong 450, halos nasa kanya na lahat. Tapos syempre, ibabase mo lang o ibebase mo lang sa laki ng speaker yung gagamitin mo. So itong surround speaker na to ay diameter 3 lang, tapos meron siyang 1 inches na tweeter. So sabi ko nga kanina, yung rated power nito nasa 50 to 80 watts RMS. So bitin po ito. Pero good thing naman po, kahit na sa 40 watts RMS lang to, maganda naman po yung kanyang tone control, yung bass at saka treble. Tapos yung volume okay naman. So yung mic hindi ko na chinek kasi hindi naman talaga ako mahilig sa videoke. So basta i-match nyo lang po ito sa speaker nyo. Mas maganda po yung mga lumang brand o yung mga galing sa component. Kasi po pagka medyo mga bagong speaker po yan, malalaki, so hindi niya talaga kakayanin kasi maliit lang to. Alam ko kasi dito naka single na chip lang to, o yung transistor niya isa lang. So hindi ko lang sure kung naka mono lang to o ginawa nilang stereo. So next video, try natin buksan para makita natin yung loob nito. Kasi medyo mahaba na yung ating video. So for this time, para sa akin, approve tong Bosca. So quality siya. So ito lang naman guys yung medyo napansin kong hindi masyado approve sa akin. Pero okay naman din. So yung ilaw niya sa BU meter ay sobrang liwanag. So pag gabi, medyo nakakasilaw siya. Pero pag araw naman, okay naman siya. And then guys, ginamit ko siya ng almost 1 hour mahigit. So yung napansin ko sa kanya, umiinit. Pero syempre, normal lang yon. Pero yung hindi namang init na parang lalagnatin na yung ating amplifier. So basta i-base nyo lang sa speaker load nyo. Huwag nyo siyang i-overload kasi talagang bibilis yan uminit. So normal na init lang pagka normal na wattage na speaker lang yung inyo.